Guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Tayo po ngayon siyempre day off natin at rest day, so nasa bahay. Ako ngayon ang magluluto ng aming ulam. Siyempre ang lulutuin natin yung sinigang na isda. Ito masarap, sariwa pa, no? Kita mo naman yung laman ng bata. Siyempre ang una natin lalagay dahil kumukulo na yan, lalagay natin yung sibuyas sa kumukulong tubig. Ayan. Sinigang na isda. Inilagay na natin yung sibuyas. Ito lalagyan naman natin yung kamatis. Ayan. Para pagkaluto, pagkakumulo na yan, mas madali na siyang ano yun, ibig sabihin, ano tawag dito, pipisain natin yung kamatis. And then, lalagyan na rin natin yung radish. Lalagyan natin ng radish. Ayan. Nahalo na yung wait lang. Ano natin. Hindi pa yun dapat. Okay. So, yan. Hintayin natin kumulo konti. Ilalagay natin mamaya-maya yung isda. Pagka kumulo na ng maayos itong ating yan, yung sabaw. Siyempre, tatakpan muna natin para mas mabilis kumulo. Siya nga pala, ito po ang sikreto ng masarap na lutuin. Ito, yung sandok na bilao. Ang tawag yung baon ng nyug. Ito po ang sikretong nagpapasarap sa mga lutuin. Sikreto ng mga taga-Masbate. Ito kasi yung kinagisnan namin noon na sandok ng mga bata kami, kaya hinahanap-hanap na rin namin. Nung umuwi ako ng Masbate, bumili ako talaga nito, naghanap ako kasi mas maganda po ito, syempre native, diba? Tsaka isa pa, kung kayo po ay nagluluto sa kusina, syempre mas maganda yung kahoy na tadtaran kaysa yung plastic, dahil yung plastic kapag kayo tuwing naghihiwa kayo na nasasama po yung mga malilit na particles doon sa inyong lutuin, which is harmful sa kalusugan. So ito po, mas okay ito mga ano lang, native. So in fact, meron din tayong mga kahoy na gamit dito sa pagluluto. Mas maigi itong mga native ang gagamitin. Ngayon, kumukulo na. Siyempre, dahil kumukulo na yan, lalagyan na natin yung ating isda. Ha? So ito po yung laman ng isda. Yan po. Healthy ito. Okay, kung wala tayong preservatives na gagamitin, ano? So, ito po. Yan. Siyempre, tatakpan natin. Tayo natin kumulo yan. Pagka maya kumulo yan, mga ilang minuto, naluluto na yung isda. So, ayan. Ito pa yung ibang ingredients natin. Ito yung talbos ng kamuti. Sikreto ng mga taga-Masbate. Ayan. Paborito ko po ito. So, kaya lang napakamahal ngayon sa market. No? Imagine isang tali. Dating 10, ngayon magkano na? 15. Minsan maglalaro sa 20 pesos. Isang tali na maliit. Meron din tayo ditong okra. Ayan. Ito yung mga nakasanayan, nakagisna nating mga ingredients sa probinsya kapag nagluluto tayo. Siyempre gusto natin na maging healthy, hindi lang healthy kundi masarap din yung ating lulutuin. Guys, lagyan na natin yung asin. Huwag masyadong madami, tama lang muna kasi kung maalat na hindi mo na mababago ang timpla. Unti-unti lang, okay. So, ganyan po ang sikreto ng masarap na sinigang. Ayan. So, kukunin muna natin yung kamatis para pisain. Mas masarap to, parang dagdag sarap. Kapag kinapisa ito, may kakaibang lasa at aroma sa sabaw. So, kailangan pisain. Gagamit tayo siyempre ng kutsara. Ayan, para tandaan lang dahil mainit po ito. So, kailangan may technique din sa paano siya pipisain. Okay.
Yan, unti-unti. Yan. Okay. Yan, okay na. So, ilalagay na natin siya sa sabaw ulit. Okay. Yan. Okay. So, ang next natin, syempre, ang ilalagay, itong okra. Dahil, syempre, hindi naman to mabilis maluto. So, ang papahuli natin, yung talbos. Kasi, mabilis lang yan maluto. Hindi natin gustong i-overcook yan. Pag nagluluto tayo ng gulay, dapat hindi overcook. Okay, so, yan, lalagyan na natin yung okra. Tapos, syempre, ang pinakahuli nito mamaya, pipigaan natin ng kalamansi yan. Pampaasim yan ang sikreto ng maasim na sinigang. Yan. Okay. Ihiwain na natin yung kalamansi para sa ating pang-asim. Mga siyempre kukunin natin yung tatanggalin natin yung mga buto ng kalamansi. Hindi natin yung isasama kasi kapag yan ay nasama, magiging mapait yung lasa ng ating sinabaw o sinigang. Okay, so yan. Okay. Kapit na siyang maluto, syempre ilalagay naman natin yung talbos ng kamote. Yan sa mga paborito nating ingredients sa sinigang. Okay. Hintayin natin ng mga siguro ilang minuto, at least 1 minute para maluto yan. Saka natin ilalagay ito pong piniga nating kalamansi para pampalasa. Mas masarap ang sinigang na may ganong ingredient yung kalamansi. Okay. Yan, pwede na. Mas magsarap to kung hindi overcook. Okay na po yan. Lagay na natin to. Yan. Siyempre, titikman natin yan. Titikman natin ang ating sinigang. Okay na ang lasa. Ayan. Ayan. Medyo kulang pa sa asin. Kunti lang. Dagdagan natin ng kunti para mas masarap. Ayan. Okay. Sa tansya ko niya okay na yung lasa. Hindi rin pwedeng sobrang alat. Hindi masarap, hindi maganda sa kalusugan. So, sakto lang yung lasa. Okay, so yan. Pwede na natin yung hain. Okay. Isang lana na timpla. Wow! Sarap! So, ito, ready na yung ating sinigang na isda. Okay, kain na tayo.